Ano na naman ginagawa mo rito? Hihingi ka na naman ng pera sa daddy mo? Aba naman, anong tingin mo sa kanya? Bangko? ATM machine? Ha? Bulyaw ni Doña Zapreya sa akin pagbungad ko pa lang ng dati naming mansyon. The audacity of this bitch to say that word to me. Bahagi akong tumawa at babagsak na naupo sa couch. Everything in this place, from furniture to painting and stuff, changed since my mom and I left. Do I look like a beggar to you, old lady? Nakangising tanong ko, sabay de 4. Aliw na makita ang inis na expression sa pagmumukha ng ginang na kung umastay akala mo naman ay legal na asawa ng daddy ko. You brat! Maring-ani to na ikinatawa ko. Am I? Bitch? Tanong ko dito na sinabayan ng bahagyang bungis-ngis. Napakabastos mo Wala nang mas babastos sa ginawa mo noon, bitch! Remember? Sabi ko na iwinagayway pa ang kamay na waring dinidismiss ng usapan. By the way, where's the old man? Tumayo na ako at akmang papanhik ng hagdan na magsalita ito. Wala siya. Mabilis na humabol ito at ang nasa kalagitnaan na ako'y humarang na ito. Wala ang asawa ko rito. Tinakpan ko pa ang bibig ko nang matuwa ko sa sinabi nito. Bitch, hanggat buhay pa ang mommy ko, siya pa rin na may karapatan na tawaging asawa ang daddy ko. Not you. Sabay tingin ko dito mula ulo hanggang paa. Not like a low-class bitch from Magdalenas, Ligaya. Tukoy ko sa pinanggalingan nitong club. Hindi lingid sa aking kaalaman iyon dahil sa tuwing nagtatalo ang mom and dad ko, naririnig ko ang pangalan ng club na iyon sa aking ina. Amira! Tinig iyon ng aking ama mula sa tuktok ng hagdan. Hinawi ko si Doña Zapreya at mabilis na tinakbo paakyat ang hagdan. Inihanda ang malawak ng ngiti. Namiss ko ito. Matagal na rin simula nang makita ko ito. Wari kasing nakontento ako na sa phone ko lang ito nakakausap. Old man! Magilong na sinalubong ako ng aking ama ng yakap. Sabi ni Tita Zapreya, wala ka raw. Malambing na sabi ko rito. Sa kasinulyapan sa Doña Zapreya na nangasim ang mukha nang banggitin ko ang pangalan nito na puno ng lambing. Bitch, kapag nakatalikod ang aking ama. Tita Zapreya, kapag naman nakaharap si Dad. Playing like an innocent child who dearly loved him and acting like I am giving respect to this bitch. That's how I play this dumb game. You said that? Takang tanong ni Dad sa partner nito. Yes. Akala ko kasi ikaw yung umalis kanina. Mabilis nitong paliwanag. O, diba? Plastikada rin ito sa harap ng ama ko. Napangisa ko na magtama ang tingin namin at pasimpleng inilabas ang dila at dinilaan ito. Tiyak na nagwewelga na ang babae, hindi lang maipakita. Inakbayan ako ni Dad at iginiya patungo sa library/office nito. Ayaw mo ba talaga ng bodyguards, Amira? Worried na sabi nito habang papasok kami sa loob ng silid. Hindi ko kailangan niyan, Dad. Nakabuti rin talaga na low profile ako at hindi ako nadadamay sa gulo ng business world. And I'm thankful. Napalihim kitang na-enroll sa isang self-defense class noon. You can protect yourself well. Sabi nito. Naupo ako sa couch na natatanging lugar sa bahay na ito na hindi nagbago. Ayaw kasi ni Dad na baguhin ang workplace nito dito sa bahay. Same design pa rin ang ginamit sa couch kahit pa nakailang palit pa ng upuan. Madalas kong tambayan kapag tinatamad akong gumawa ng assignment at palihim na ipinapasagot sa daddy ko. Dito kami lagi dahil takot sa dad kay mom kapag nalaman itong kinukonsinti ni dad ang katamaran ko. Ano bang meron, Dad? At pinapunta mo ako dito? Sabi ko sa ama ko na ngayon ay may kinakalkal sa drawer ng table nito. Mabagal ang kilos ng matanda na sinusundan ko ng tingin. Inilabas ang isang folder at iniabot sa akin. Wala pa si Kendra, kaya sa'yo ko muna ipaliliwanag. Kendra is my stepsister. Legally adopted ni Dad at maayos naman ang ugnayan namin dalawa. Noon, mas matanda ko na 1 taon dito at nagkakasundo sa ilang bagay pero dahil sa nangyari noon, nagbago ito. Anak ito ni Tita Zapreya. What is that? Curious na tanong ko rito. Lumapit ang ama ko at iniabot sa akin ang folder. What is this? Muli kong tanong habang binubuksan ang folder at natigilan ako nang mabasa iyon. Hey, old man. Alam kong matanda ka na. But last will and testament? Seriously? Matagal pa ang buhay na masasamanda mo na tulad mo, no? Natawa ito sa sinabi ko. Umupo ito sa tabi ko at inakbayan ako. Anak, hindi na rin buwabata ang daddy mo. Kailangan ko naman magretiro.
Oo 57 ka pa lang, uy. Maktol ko rito. Hindi na iwasang manulis ang uso sa waring ipinupunto ng aking ama. Silly girl. Natatawang sabi nito. Inilapag ko sa center table ang folder at yumakap sa ama ko. Alam mo, tamad ako magbasa. Ipaliwanag mo na lang sa akin. Natawa ito at bahagyang ginulo ang buhok ko. Sanay na ganoon ang tugon ko dahil tamad naman talaga ako magbasa. Kayong dalawa ni Kendra maghahati sa yaman na meron ako. Okay. Tugon ko rito. Hindi ako madamot at wala sa akin kung adopted lang siya. She's my sister, period. Is it really okay with you? Naninugurong tanong nito sa akin. Yes, okay. Huwag lang kay Tita Zapreya, Daddy. Malaking insulto na kayo mo nang iuwi mo dito sa tita. At oras na naging unfair ka na naman sa kanya, pati ako magagalit na rin sa'yo. Lumarawan sa mukha nito ang lungkot. Alam ko naman kahit hindi nito sabihin mahal at nangungulila ito kay mommy. Pero yun ang consequences ng ginawa nitong panloloko sa mommy ko. I understand. Tugon nito na napabuntong hininga pa. So, yun lang ba? Tanong ko sa aking ama na si Don Alfonso. Nope, meron pa. Mabilis nitong tugon sa akin. What is it? Tanong ko rito. Iha. Dad? May tinig ang sabay na nagpalingon sa amin. Agad ako napangiti na makita ang kapatid na halatang kadarating lang. Come here, Kendra. Tumayo ako at excited na yumakap rito. Tsak naman akong hindi ako iiwasan ito dahil nasa paligid lang si Dad. Hindi alam ng ama namin na nagkalamat ang maayos naming relasyon nito. Matagal na. Galit ito sa akin. Kasalanan ko ang nangyari 9 years ago. Kasalanang ayaw nitong malaman ng pamilya namin kaya tikom ang parehong bibig namin. I miss her. Pero ang hirap niyang i-reach. Bahagi ako nito itunulak at excited na lumapit kay Dad at yumakap dito. Ano bang meron, Dad? Tanong nito at naupo sa pwesto ko kanina. Kaya nagpa siya akong maupo sa couch, katapat ng mga ito. Mabutit nandito ka na. Ipapaliwanag ko sa inyo ang laman ng last will and testament ko. What? Bata ka pa? Parehong-pareho talaga kayo nito sa Amira. Natatawang sabi nito. Bumaling ang tingin ni Kendra sa akin pero sumeryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Galit pa din siya. Hindi ko rin naman siya mapipilit na mapatawad ako dahil aminado ako na ang laki ng kasalanan ko rito. May gagawin pa kasi ako, Dad. Ano ba yung ipaliliwanag mo sa amin? Kuha ko ng atensyon nito. Well, gaya ng sabi ko, paghahatian niyo ang lahat ng ari-arian ko. Dad? Unfair kay Amira yan. Siya ang tunay na anak. Dapat sa kanya mo iwan ang yaman mo. Kendra, kapatid kita. Ayos lang sa akin yun. Sabi ko rito. Oo nga naman, Kendra. Ayos lang sa kapatid mo yun. Ano po ba tungkol dito, Dad? Sabi ko dahil pansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Kendra. Kailangan niyo magpakasal sa lalong madaling panahon sa mga lalaki na pili ninyo. Napapatuwa ka ba, Dad? Seryosong sabi ko rito. Wala akong jowa. Napasimangot na sabi ko rito. Iha, kapag hindi kayo nagpakasal bago ang kaarawan ninyo, ipamimigay ko ang lahat sa mga foundation na napili ko. At kapag isa lang naman na nakagawa ng gusto ko, ang kabuuan ng yaman ay sa kanya mapupunta. Dad! Di! Sabay namin reklamo ni Kendra sa ama namin. I'm sick. Pareho ring naitikom namin ang bibig nang marinig ang sinabi nito. Tumayo ito at may kinuhang brown envelope at inilapag sa center table. Mas mabilis iyong dinampot ni Kendra at dali-daling binuksan. No! Naiiyak nitong sabi. Tumayo ako at umupo sa tabi ng mga ito at nakisilip. Sick. Hindi makapaniwalang sabi ko. Dad? I'm sick. Gusto ko bago ako mawala na sa maayos na buhay na kayong dalawa. Cancer. Stage 3. Kaya ba parang pumayat ito? Bakit hindi nito agad sinabi sa amin? Huwag na kayong umiyak mga anak. Mas lalo nalulungkot si Daddy pag ganyan. Tumayo ako't lumipat ng pwesto. Yumakap ako rito at hindi na napigil ang mapahagulhol ng iyak. Daddy! Yumakap na rin si Kendra rito. Hihintayin ko ang desisyon niyo. Ayokong sa abogado ko pa ninyo malalaman kaya minadali ko na ang pagsaayos. Banayad na hinaplos nito ang buhok ko. Ganoon rin ang buhok ni Kendra. Para kami mga batang paslit na umiiyak sa bisig ng aming ama. Nang sabihin itong oras na ng pagpapahinga nito, sabay kami lumabas ni Kendra.
Tulala pero hindi na umiiyak ngunit parehong mugto ang mga mata. Hinila nito ang kamay ko patungo sa silid ko rito sa mansyon. Kendra, ngayon, kailangan ko nang maningil sa'yo. Sabi nito na seryosong expression ng mukha. Mariin kong nakagat ang ibabang parte ng labi. Mabilis din tumahip ang dibdib dahil sa kabang idinulot ng seryosong tinig ng aking kapatid. Anong gusto mo, Kendra? Tanong ko rito. Diretso ang tingin sa mata ng kapatid na kababakasan ng matinding galit sa akin. Hindi ko gusto ang yaman ng pamilya niyo, Amira. Simula na sapitan ko iyon ang dahil sa yaman ninyo na wala na ako ng interes. Ayoko namang mawala sa pamilyang itong pinaghirapan ni Daddy kaya tama lang na isa sa atin na magpakasal at hindi ako yun. Kendra? Bahagya pang nanginig ang tinig ng banggitin ang kanyang pangalan. Ikaw ang gagawa ng kondisyon ni Daddy, Amira. Mabilis akong umiling dito. Paano ko gagawin iyon? Yun pangalang idea na magpapakasal ay malabo na sa isip ko. Kendra, may importante akong ginagawa at ang kasal ay gawin mo. Mariing sabi nito. Kendra, kasi wala din naman akong boyfriend na pwedeng hilahin at pakasalan. I know someone. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Gusto mo ng kapatawaran ko? Ibibigay ko sa'yo yun. Pero sa isang kondisyon. Pakasalan mo ang taong napili ko. Dama kong kaseryosohan ng ibig nitong mangyari at ipagawa sa akin. Huminga ko ng malalim. Kapag ba ginawa ko, patatawarin mo na ako? May babalik na ba natin sa dati ang lahat? Tanong ko rito. Umaasang sasagot ito ng oo. Oo. Nakahinga ako ng maluwag sa naging tugon nito. Pero mabigat ang gusto kong kapalit. Malakang kasalanan mo sa akin at ang patawarin kay hindi madali. Handa ako. Sabihin mo sa akin kung ano bang gusto mo. Gagawin ko, Kendra. Tinabig nito ang kamay ko. Magkita tayo mamayang gabi sa paborito nating coffee shop. 8 p.m. Humakbang itong palayo sa akin at sumanyas rin na umalis na ako. Bagsak ang balikat na humakbang akong paalis. Gusto ko maramdaman ang yakap ni Mommy ngayon. Kaya dali-daling umalis ako ng mansyon at umuwi sa bahay ng Mommy ko. Agad na yumakap dito at hindi na pinigil pa ang sariling umiyak. What happened, Amira? Why? Worried na tanong nito. Kahit pa gaano kakatapang pagdating sa pamilya, mahina ka. Daddy is sick, Mom. Matapang ako. Ang dami ko ng pagsubok na nalampasan pero pagdating sa pamilya para akong pusong mamon. What? He's sick. Lumarawan ang lungkot at takot sa ekspresyon ng mukha nito. Mahal pa rin ni Mommy si Daddy kahit pa sobrang nasaktan nito sa ginawa ni Daddy sa kanya. Sinimulan ko ikwento ditong napag-usapan namin ni Daddy at kahit pa may sakit ang aking ama. Sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig ni Mommy nang malaman nito ang kondisyon ni Dad na nakasaad sa last will and testament nito. Anak, hindi mo kailangang gawin yan. Sa kanya na ang pera. Di punggulo siya. Bahagi ako natawa sa sinabi nito. Basta anak, hindi mo kailangang gawin yan. May pera naman tayo. 3 beses pa rin naman kumakain sa isang araw. May merienda at pang-shopping pa. Sa totoo lang, maayos naman ang takbo ng negosyo nito. Wala nga akong ambag sa kabuhayan nito eh. May mahalaga akong ginagawa na walang idea ang lahat. Tungkol yun, sa nakaraan namin ni Kendra. Nakaraang sumira sa pagiging magkapatid naming dalawa. Nagkulog lang ako sa kwarto ko. Sa totoo lang, pagod na ako pero walang nakakaalam ni isa sa pamilya ko. Medyo late akong dumating sa usapan namin ni Kendra. Nandoon na ito nang dumating kami. Pamilyar ang kasama nito pero kahit anong isip ko kung saan ko ito nakita ay hindi ko naman naaalala. Kendra, sumanyas ito na maupo na sa bakanteng upuan kaya naman umupo ako roon. He's Kurt, my boyfriend. Kurt? Wala akong kilalang Kurt. Makakamukha lang nito. Tinanggap ko ang inilahad nitong kamay. I'm Amira, Kendra's sister. Sabi ko, tumango lang naman ito. Pinagmamasdan ko ang lalaki na ngayon ay nakatingin na sa kapatid ko. Dama ko sa tingin nito ang sobrang pagmamahal kay Kendra sa paraan ng pagtitig nito. Let's talk now. Seryoso ito. Kaya naman mabilis na kumabog ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim sabay upo ng maayos. Okay. Makakabawi ka lang sa akin kapag pinakasalan mo, si Kurt. Natigilan ako at sabay sa lubong ng kilay ko at tingin dito.
Boyfriend mo siya. May pangarap pa ako na mahahadlangan ng pagpapakasal. Amira, nagkausap na kami ni Kurt. Sabay tingin sa kasintahan nito na tumangulang sa dalaga, sabay gagap sa kamay nito at bahagyang pinisil iyon. Naunawaan niya na may pangarap pa ako na gusto kong abutin. Kailangan niya na rin magpakasal at magkaroon ng anak. Gusto ko na ikaw ang babaeng pakasalan niya dahil tiyak ako na kapag natapos na ako sa pangarap ko ibabalik mo siya sa akin. Napaka-selfish ng tunog ng bawat katagal lumalabas sa bibig ni Kendra at parang ayaw i-absorb ng utak ko ang lahat ng iyon. Siguro naman hindi ka aatras. Akala ko ba gusto mong makabawi sa kasalanan mo sa akin? Naluluhang tanong nito. Huminga muna ako ng malalim at marahas na namang napabuntong hininga. Kendra, may opportunity na, Amira. Pipirma na ako ng contract. Alam mong pangarap ko maging modelo ng pinakasikat na company. Napansin na nila yung potential ko. Hinawakan nito ang kamay ko. Please, gawin mo to, Amira. Hindi ko kaya makikita si Kurt na may kasal sa iba. Mas kilala kita. Alam ko ibabalik mo siya sa akin kapag tapos na ako sa pangarap ko na naudlot dahil sa nangyari sa akin ilang taon na nakakaraan. Alam mo kung gaano ako nawala ng direksyon ng buhay ko. Si Kurt, siya yung tumulong sa akin na maging okay ulit. Kailangan niya ng tulong ko pero hindi ko magawa ngayon kasi kailangan kong umalis. Please. Please. She's crying now at sobrang bigat sa dibdib ko na makita itong umiiyak. Hindi ko na rin namalayang umiiyak na ako. Kailangan ni Kurt ng babaeng pakakasalan. Kailangan niya ng babaeng magbibigay sa kanya ng anak dahil yun ang gusto ng kanyang lolo. Amira, mawawasak mo naman ako kapag ibang babae ang gumawa nun para kay Kurt. Niyakap ito ng lalaki na kitang-kita ko ang pagguyom ng kamao. Basta sa kilos nito, nasasaktan ito para sa kasintahan nito. I'm sorry, babe. Sabi nito kay Kendra, habang si Kendra ay umakap na rin dito at tuluyan ng umiyak. Huminga ako ng malalim. Waring tinatansya magiging sagot dito. Magiging masaya ka ba talaga kapag ginawa mo yun? Kapag naabot mo ang pangarap mo? Mabilis na bumaling ang tingin nito sa akin at sunod-sunod na tumango. Oo. Oo, Amira. Muli nitong inabot ang kamay ko. Please. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Pangako ko sa'yo, pagbalik mo, ayusin natin ang lahat. Magiging masaya ka rin. Sabi ko dito. Sa galak nito, mabilis itong tumayo at mahigpit ako niyakap. Nagtama ang tingin namin ng kasintahan nito. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ko pero mabilis ko yung pinahid. Thank you. Thank you, Amira. Dahado ako pero para sa kapatid ko gagawin ko ito. Malaki ng pagdurusa nito. Kung ang pagtungo nito sa ibang bansa at pag-abot nito ng pangarap ay ang susi para maging masaya itong muli, uunawain ko dahil ganoon ko kagustong makabawi sa kanya. Everything happened so fast. Nang makumpleto ang mga papeles para sa kasal namin ni Kurt, ikinasal kami na wala man lang nakakaalam isa man sa mga magulang namin. Pagkatapos ng kasal, wala man lang pasabi si Kendra na umalis ng bansa. Kahit pang kasintahan nitong si Kurt, nakitang-kita ko ang disappointment nang nalaman iyon. May mga problema talaga na gusto na lang natin takbuhan at takasan. Mga responsibility na kahit alam nating hindi natin kaya, pinapasa natin para sa mga taong mahal natin. Sa posisyon ko ngayon, wala akong magawa kung hindi sumang-ayon. Kahit ayoko, wala akong magawa. Kasi yung taong humiling na gawin ko ito ay ang taong matagal ko nang nais makamta ng kanyang kapatawaran. Ginagawa ko ito para sa kanya, para sa kapatid ko. Habang tahimik ako nakaupo sa kama, mabilis ang tahip ng dibdib ko. Nalabanan ko iyon at tinintay na makalabas ng banyo ang lalaking waring kailan lang ay estranghero sa akin ngunit ngayon ay asawa ko na. Nabaling ang tingin ko sa singsing na suot ko. Hindi dapat ako may suot nito. Hindi ako ang karapat-dapat sa lugar na ito. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas ang lalaki na nakatapis lang ng tuwalya ang bewang. Blanco ang ekspresyon ng kanyang muka. Pareho naming ayaw pero kasama ito sa plano. Plano ng aking kapatid na kasintahan ng lalaking ito. Are you ready? Tanong nito. Kabado man, tumango pa rin ako. Sa laki ng kasalanan ko sa kapatid ko si Kendra, ang pakiusap niyang pakasalan ko ang kasintahan niya hindi ko natanggihan. Gustong gusto kong humindi pero nang makita ko ang sakit na nararamdaman nito dahil sa kasalanan ko, ilang taon nang nakakaraan, kusa na lang ako napa-oo nito.
Humakbang ito sa akin at naupo sa gilid ng kama. Lilinawin ko lang sa'yo ang lahat. Hindi kita gusto kahit paasawa kita. Si Kendra, siya ang mahal ko at hindi ako maglalaan ng oras para sa'yo. Hindi mo ko pwedeng pigilan sa nais ko at kahit pa pagmamahal ko kay Kendra. Ani Kurt, alam ko namang wala siyang masamang intensyon sa sinabi niya. Kailangan lang namin sundin ang napagkasunduan. Alam ko. Sabi ko na blanco ekspresyon ng mukha at tumitig sa gwapong binata. Umuntong hininga ito bago hinawakan ng kamay ko. Sorry. Halos pabulong na sabi ni Kurt. Halata namang nahihirapan din ito pero para kay Kendra, kaya namin gawin ito. No, you don't need to apologize. Hindi natin pare-parehong ginusto na malagay dito. Pero para kay Kendra, handa akong gawin ang parte ko sa plano niyang ito. Nice to hear that. Sabi ni Kurt. Huminga ako ng malalim at ako na lumapit dito para sapuhin ang pisngi nito at inilapit ang labi sa labi nito. I need to do this. Hindi para sa akin kundi para sa kapatid ko. Naramdaman ko ang pagtugon niya sa halik ko at ang maingat niyang pagtulak sa akin pahiga ng kama. Honestly, hindi ko alam kung ano ba ang dapat gawin. This is my first time pero kung hindi namin ito gagawin, paano ko mabibigyan ng anak ang kasintahan nito na kasama sa hiniling ni Kendra? Habang ginagawa natin ito, huwag ka sana magagalit ko sa Kendra ang nasa isip ko. Dama ko naman ang sincerity nito. Napaka-apologetic din ang expression ng mukha nito. Yeah. Sabi ko dito pero pinigil ko ang ipakita dito ang disappointment ko. Para kasing sa sinabi nito mas lalong bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Simula na sumang-ayon ako sa gusto nila parang nawala na yung confidence ko. Parang kumikilos na lang ako para sa ikasisiya nila, lalo na ni Kendra. Pero tiyak ko namang kakayanin ko ito. Higit pa dito ang dinanas ko. Physically and mentally tired, but I need to be strong for the people I love. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang hindi maipaliwanag na sakit nang tuluyan na nga niya akong angkinin. Umagos ang luha ko na hindi ko tiyak kung dahil ba sa sakit na nararamdaman ko sa pagkababae ko o dahil unti-unting naglalaho yung Amira na ilang taon kong binuo simula nang sapitin namin ni Kendra ang isang pangyayaring lahat ng sisi ay ipinasalo nito sa akin. Ano sabi mo? Salubong ang kilay ni Mommy habang nakapamewang sa harap namin ni Kurt. Kailangang isipin na lahat na normal ang relasyon namin. Ayon kay Kurt, wala raw nakakaalam ng relasyon nila ni Kendra pwera sa mga kaibigan niya. I'm married, Mom. Huminga ng malalim si Mommy at hinilot ang sentido. Parang biglang sumakit ang ulo nito dahil sa ibinalita ko rito. Waring ang kinakalma pa ang sarili niya upang maproseso ng maayos ang sinabi ko pero no, hindi niya pa rin napigil. Are you kidding me? You brat! Ilang linggo ka pa lang dito simula nang umuwi ka. Walang boyfriend at wala akong kaide-ideya tapos iuwi mo ang lalaking ito at sasabing asawa mo? Nakasal ka na? Tumayo ka dyan nang makurot ko yung singit mong bata ka. Nalalaki pa ang butas ng ilong nito sa gigil sa akin. Kunwari umiwas pa ako sa akmang paglapit nito. I'm sorry, Miss Julia. Hindi na po kasi kami nakapaghintay na makasal kaya naman ura-urada kaming nagpakasal. Pero hindi po namin pinagsisisihan. Natigilan ako ng hawakan nito ang kamay ko at pisilin iyon. Artista rin ang gago dahil pati ekspresyon ng mukha nito ay waring nangungumbinsi na paniwalaan siya. Mom, huwag ka na po magalit. Magpapakasal kami sa simbahan pero baka matagalan pa. May mga mahalaga pa po kasi kaming dapat na i-prioritize. Paliwanag ko rito. Dalawa ka ng ngiti para mas convincing para sa mommy ko. Pero feeling ko hindi pa rin ito kalmado. Kahit pa ngumiti ito. Alam na ba ng dada mo? O baka ginagawa mo yan dahil sa gagong yun? Pilit na nagpapakinaho na tanong nito sa akin. Mi, walang kinalaman si daddy dito. Ipapaalam ko pa lang po. Sabi ko nang ngiti-ngiti pa rin. Mukha na siguro akong baliw sa pagkakangisi ko. Baka kasi magsabong pa ang dalawa dahil sa biglaan kong desisyon. Tiyak na hindi rin maganda kung mag-aaway sila sa edad nilang ito. Weird siguro noon. Anak! Nasa mukha pa nito na ayaw nitong tanggapin ang binalita ko rito. Para pa nga itong maiiyak dahil sa totoo lang masyado rin naman kasi talagang napaka-imposible ng bigla ang desisyon ko. Namin ng lalaking ito. Sorry na po. Tumayo ako dito at mahigpit na yumakap sa mommy ko. Baka sakaling kumalma ito kapag nilambing ko pa ng konti.
Kukunin ko na rin po yung ibang gamit ko rito. Sabi ko pa dito. Napasingha pa si Mommy. Masyado ko na nga talagang binigla ito. Isasama ko ni Kurt sa bahay nito. Bilang mag-asawa, kailangan namin magsama sa isang bubong at kailangan namin magtabi sa kama para magawa namin ang isang kondisyon ni Kendra. May magagawa pa ba ako? Naiiyak na tanong nito sa bayakap sa akin. Natatawang humawalay ako rito. Ipinakita ang pagkagiliw para gumaan na ang mood nito. Wala na po, Mi. Biro ko rito. Wrong move na malapit ako rito dahil mabilis niya akong kinurot. Hindi ko alam kung natawa ba si Kurt. Pero nang bahagyang lumingon kasi ako rito, ay naiiling ito. Babe? Napatingin ako kay Kurt nang sagutin nito ang tawag ni Kendra. Ang lambing ng tinig nito. Patungo na kami sa bahay nito, sa The Alphas Town. I miss you too. Kapag hindi ako busy, pupuntahan kita dyan. Don't worry, mag-iingat naman ako. Nakangiting sabi ni Kurt. Nag-iwas na lang ako ng tingin at isinandal sa bintana ang ulo. Pinagmamasta ng bawat madaanan. Matagal din nag-usap ang mga ito hanggang sa makarating kami sa The Alphas Town. She's my wife. Kausap ni Kurt sa guard na ngayon ay nakasilip sa bintana ng sasakyan. Tumangutango naman ang guard at sumanyas ng buksan ng gate. Wala pa rin akong imik hanggang sa makapasok kami sa gate. Namamangha sa mga nilalampasang mga bahay. Pumasok ang sasakyan sa nakabukas na gate at dali-daling pinabuksan kami ng pinto ng mga tauhan nito naghihintay sa amin. Let's go. Tumango ako dito at sumunod dito. Napakaganda ng bahay nito. Halatang pinagkagastusan. Sa mga paintings pa lang natiyak kong hindi biro ang presyo. Sa mga furnitures ay tiyak na milyon na ang halaga. Ito ang magiging kwarto mo. Sabi ni Kurt na inilalayan akong papasok ng silid na binuksan ito. Nasa third floor ang kwarto ko. Kapag may kailangan ka, pwede mong tawagin sa Luna. Mahinahon ang tinig ng lalaki. Sino si Luna? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Iginala ang tingin sa paligid. Good afternoon. Are you looking for me? Napaiktad ako nang biglang may babaeng nagsalita. Alam ko ibig sabihin noon. Gumagamit ang lugar na ito ng high-tech na system. Luna, give her all the access in this house. She's my wife, Amira. Ani Abe. Voice analyzer. Bahagya akong napakagatlabi. Doc. Ani Kurt. Tumango ako. Meron din ganito sa bahay ni Lucas. My best friend. Luna. Yun pa lang ang lumalabas sa bibig ko. Access guaranteed. Tugon ng system. Kung may kailangan ka, pwede mong sabihin kay Luna o kaya sa mga kasambahay. Tumango ako rito. Nagpaalam na ito lalabas. Inilabas ko naman ang cellphone ko at tinext si Tori. Sa ganitong klase ng security system, kayang-kaya nitong isave ang lahat ng communication devices na nasa range nito. Katulad na lang ng mga tawag at text, locations and conversations, lalo na kapag nakasave sa kanyang database sa mga information. Pero kayang-kaya ni Tori gawan ito ng paraan. Maya-maya pa nag-ring na ang phone ko. Real quick. Okay na. Tugon nito. Ibig sabihin lang niya ay safe na ang cellphone ko. Thanks, Tori. Ang laking tulong talaga ng taong ito sa bawat kilos namin. Yeah, ingat ka. Sabi nito sa akin. Cold din talagang isang ito. Ang hirap ng ilabas ng emosyon na isang ito. Always. Tugon ko dito at ibinaba na ang tawag. Dito ako titira pero hindi ibig sabihin na hihinto na ako sa ginagawa ko. No one in my family knows that I work in a secret organization. Since my life almost lost direction, they have been the ones to save me. Those girls who have personal missions, katulad ko. I tried calling Lander. He's my best friend. Alam din ito ang trabaho ko. Dahil madalas kapag hindi ako busy sa mission ko, tumutulong ako sa kanya. Where are you? Tanong ko agad dito nang sagutin ang tawag ko. Kapag busy kami sa mga trabaho ay halos hindi na kami nagkikita nito pero kapag may time naman ay naglalaan kami ng oras para gumala. I'm here, in Santa Amelia. Amira. Ano na lalaki na mukhang may trabaho na namang inaatupag doon. Anong ginagawa mo dyan? Bahagyang umangat ang kilay ko kahit hindi naman nakikita ng lalaki. Working my ass off. Parang labas pa sa ilong na ani, Lander. Bahagya akong natawa. I doubt. Baka nang bababae ka lang na naman. Subukan mo kayo magpakatino. Biro ko dito. Isa sa sakit na lalaking ito. Babaero. Hindi ito naniniwalang babaero ito kasi one at a time naman daw.
Sarap putulan ng Junjun eh. Matino ako. Ikaw lang naman itong walang tuwala sa pagiging matino ko. Ani Lander na ikinailing ko. Hindi talaga kumbinsido sa sinasabi nito. Napaera pa ako sa sinabi nito. Itinuloy mo pa rin ang plano mo? Seryosong tanong na nito. Napabuntong hininga ako at naupo sa kama. Alam nito ang tungkol kay Kurt at Kendra. Bago ang kasal ay nakapag-usap kami. Tutol ito pero wala naman ding magawa sa plano at desisyon ko. Mahalaga na sa akin yung may nasasabihan ako ng mga ganap ko sa buhay. Yung taong hindi maapektuhan sa bawat desisyong gagawin ko para no guilty feelings. Habang kausap ko ito ay biglang sunod-sunod na katok ang pumukaw sa atensyon ko. Mabilis ako nagpaalam kay Lander na narinig ko pang nagreklamo.